gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon naman po ay araw ng Huwebes at kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay muli namin nakasama sa programang ito na Discover the Power of God's Grace. At atin din pong binabati ang ating pong mga kaibigan, ating pong mga kapatid na nasa ibang bansa. Ang mapagpalang umaga, tanghali o gabi o anong oras man po ang sa inyo pong kinaroroonan, kami po ay nagagalak na kayo po ay pong makasama sa oras na ito. Ang ating pong programa ay magpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. At ating pong topic sa gabi ito mga kapatid ay napakaganda po, Salvation by Faith. Pero bago po tayo
bago po natin papakinggan ang ating pong tagapagsalita sa gabi ito na ang ating pong mahal na pastor, si Pastor Ephraim Villarreal na buhat po diyan sa Masbate, at tayo po muna ay sumandaling manalangin mga kapatid. Ating pong damhin ang presensya ng ating pong mahal na Diyos, ang ating pong at ng banal na Espiritu. Tayo po ay yung mga kapatid, dakila naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa bawat sa amin. Maraming salamat Panginoon, dahil sa buong maghapon ang iyong pong presensya at pamamatnubay ay pong naranasan, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob sa bawat sa amin. Maraming salamat na kami iningatan ninyo na nakauwi sa aming po kanya-kanyang tahanan at pinagkalooban kami ng kalakasan upang aming pumagampanan ay gawain sa aming pong mga trabaho at yan din, Panginoon, sa aming pong paglingkod, sa pagbabahagi na inyong pong banal na salita. Sa oras na ito, sa aming pong pakikinig, kaaral na iyong banal na salita, amin pong hinihiling, Panginoon, na tulungan ang bawat isa sa amin, tulungan ang lahat ng makikinig at nakikinig ng programa ito, Panginoon, na buksan ang kanilang puso at isipan, makita nila ang liwanag ng katotohanan na dumadaloy sa inyong krus, Panginoon. At ganoon din akin din po hiniling sa inyo na tulungan ay pong tagapagsalita sa gabing ito, Pastor Ipi, Panginoon, kayo po ang siyang gumabay sa kanya, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang magkaloob ng karunungan, siyang manguna sa kanya, Panginoon, upang sa kanya pagsasalita ay hindi ang kanyang sarili ang may taas, kung hindi ang aming pong Panginoon Kristo na naglaan ng kanyang buhay, nagkaloob ng kanyang buhay, Panginoon, upang ang bawat sa amin ay magkaroon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon, pagdinig na aming kailangan dalangin, at ano mo pong nasumpungan ng mga pagkukulan at pagkakasala namin sa isip, sa salita at sa gawa, ay aming pong hiniling. Pangalan ay po Panginoon Kristo. Ngayon po ay atin na pong ipagkaloob sa ating pong tapagsalita ang panahon at atin po pakinggan ang mensahe ng Panginoon na siya magbibigay sa atin ng blessing sa gabi ito. Salamat, partner Ronnie. Magandang gabi at mainit, masaya, masiglang pagbati mula dito sa tinatawag na Cattle Country, sa Masbate. Dito kami ngayon. Magandang panahon. At ngayon tayo patuloy mag-aral ng salita ng Panginoon. Isa sa mga napakahalagang paksa at katotohanan na dapat malaman ng tao ay itong katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, or kilala ito sa justification by faith, pagkakaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, napag-aralan natin yung katotohanan ng cross, yung liwanag ng cross, epekto ng cross, na siya ang doon ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig na nagligtas sa atin. At the same time, doon din pinahayag ng Diyos kung gaano kasinungaling at mamamatay si Satanas mula pa lang ng panahon. Doon din sa cross, ipinakita din ng Panginoon kung gaano tayo katalamak sa pagiging makasalanan. At yun lang ang solusyon ng ating kasalanan. Kailangan patayin. Yung nagkasala ay mamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Doon mismo pinatay yung kamatayan. Ganon ang tindi ng kapangyarihan ng Diyos doon sa katotohanan at liwanag ng cross. Pinatay ang makasalanan kasama ni Kristo, pinatay ang kasalanan, makasalanan, kasalanan, at kamatayan. Grabe, ano? So, purihin ang Panginoon sa katotohanan niya. Kaya pag meron kayong mga tanong, pwede kayong magsulat dito, tanong nyo dyan, at pag may panahon, sasagutin natin. Ngayon, papasok tayo dito, paano maging totoo sa buhay ng tao ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Papasok dito ngayon yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ayan. Umpisahan muna natin ito kung paano ginawa ng Panginoon ang kaligtasan natin kay Kristo. Nag-umpisa ang kaligtasan na actual doon sa pagkatao ni Kristo. At the incarnation, itong magkaibang likas. Yung likas ni Kristo at likas nating makasalanan pinag-isa. Kaya dito naging pangalawang Adam si Kristo. Napag-aralan natin ito noon, the two Adams. Ngayon, para si Kristo ay siyang maging legal na tagapagligtas natin, kinakailangan i-qualify muna siya, hindi basta-bastang sino na lang ang magliligtas. Kaya yung kanyang original, unborrowed, underived life ay ipinagdugtong
ng Diyos sa ating makasalanang pagkatao na nangangailangan ng kaligtasan. Sa Bible, ito yung pinaka-theme ni Pablo, yung kay Kristo, na kay Kristo, sa Kanya. Makikita mo yung pararila na ganyan, yung phrase, in Christ, in the Beloved, lahat yan. Pinag-isa, pinagdugtong ng Panginoon, yung banal na buhay ng ating Panginoon Jesus, doon sa pagkatao ni Kristo, yung siya ay nabuhay, na tinaglay niya ang ating makasalanang pagkatao na nangangailangan ng kaligtasan. Lahat yan, pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. So dito yung ending kung paano kinungklud ng Panginoon, tinatakan at binigay yung pinakamalaking pagpapatotoo ng kapangyarihan ng kaharian ng Diyos, yung ebanghelyo, doon sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Jesus. Ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan ay iniatang sa Kanya, ngunit hindi kaya ng libingan, hawakan si Kristo at pananatiliin sa loob ng libingan. So doon sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli, itong dalawang magkaiba na likas, magkasama na sila ngayon. Sinama siya doon para yung makasalanan nating likas, ang tawag niya ng Bible ay mystery of godliness. Sa kabila ng yung makasalanang likas na tinaglay ng Panginoon, He was able to produce a perfect righteousness that qualifies us for heaven, both now and in the day of judgment. Ngayon, dito sa incarnation, pinatay yung makasalanang nature doon sa cross. Sa resurrection naman, bagong buhay na tayo kay Kristo. Shared life na. Bago pa si Kristo namatay, ang tawag sa Kanya, the only begotten Son. Pero, after the resurrection, He became the first fruits, unang mga bunga. Kasi second Adam nga siya eh. Second humanity. Everything that is true of Adam, by birth, totoo sa atin, sa experience mula nang nabuhay tayo, lahat ng nandiyan na kasalanan, manifestation, all dyan sa loob. Ngayon, sa incarnation, pinagdugtong ito, shared life na ngayon ang buhay ni Kristo. Siya na yung big kuya natin. Okay? So ngayon, at the resurrection, God gave humanity or human race the eternal life of His Son, Jesus Christ. Kaya bibigyan ka agad natin ng punto ito mga kapatid, na ang eternal life ay hindi bibigay ng Diyos sa second coming. Ang eternal life ay ibinigay ng Diyos nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang mararanasan natin na ibibigay ng Diyos pagdating ni Jesus ay yung tinatawag na immortality. Yung katawang maluwalhati na yun ang katawan ni Jesus sa resurrection na wala ng kamatayan. Okay, so praise God. Ngayon, ang lahat na meron tayo sa ating likas dahil sa resulta ng pagbagsak ni Adam sa kasalanan, si Kristo ay ginawa doon sa pagkabuhay niya at the incarnation. Anong layo niya? Upang sa magitan ng kanyang matuwid na pamumuhay, ang kanyang matagumpay na kamatayan. Kaya si Kristo hindi siya namatay na broken-hearted. Mali yung kanta na He died of a broken heart. Kasi yung kamatayan ni Kristo hindi yung kamatayan ng kabiguan. Yun ay kamatayan ng tagumpay, sapagkat pinatay ang makasalanan na dapat mamatay. Pinatay ang kasalanan mismo at ang kabayaran ng kasalanan, which is kamatayan. Kaya I call the death of Jesus Christ as victorious death. Sacrificial death, at the same time, victorious death. At doon sa kanyang pagkabuhay na muli, lahat ng meron si Kristo sa kanyang pagkatao na tinaglay na nangyari sa kanya, ginawa siya para sa atin. Nakuha natin? Kung ano man tayo by birth in Adam, ginawa tayo kay Kristo by faith. Kaya 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature, old things, OLD, yung lumang likas, yung lumang pagkatao, makasalanan pagkatao, ay lumipas na. Saan nangyari yun? Sa cross. Behold, all, ALL, things become anew. Kailan nangyari yun? At the resurrection. Yan ang 2 Corinthians 5:17 na memory verse natin. Kaya ito ang makapangyarihang, mabuting balita ng Ebanghelyo sa lahat ng tao na dapat atin ipamahagi. Okay? Ngayon, sasabihin natin,
Paano namatay si Kristo? Ay siya mismo ang nag-predict na mabubuhay siya. Huwag nating pagdebatihan yung pagkatao ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Madadala ito sa tamang pag-aaral sa magitan ng paggabay ng banal na espiritu. Hindi ito mareresolba sa magitan ng pagdidebate. Kasi lahat ng liwanag na dapat maintindihan ng tao ay nandiyan na sa Bible. So tinan niyo yung paradox. Para siya nag-aaway, pero pag pinag-aralan natin ng maayos, maintindihan natin. So si Kristo yung kanyang pinakalikas by His native right. What He is the Son of God. Self-existing, He is a spirit. Kausap niya yung woman at the well. God is a spirit. He that worship God must worship God in spirit and in truth. Dalawa yan. Spirit and in truth. Hindi pwedeng sa truth lang, hindi pwedeng sa spirit lang. Both spirit and truth. Okay? Ngayon, by nature, He is equal with God. Pero hindi niya itinuring. Kasi ngayon, nagpakumbaba siya. Dahil sa programa ng kaligtasan. Sinless by nature. Independent. Immortal. Lawgiver. Siya ang nagbigay ng utos. Siya yung nakita ni Moses doon sa burning bush. Ngayon, ang pagkatao naman ni Kristo, yung qualifying word ay ginawa siya. So, made like unto his brethren, made of a woman, made flesh. So, siya Diyos by nature, by native right, ginawa siyang tao na makasalanan, hindi upang makibahagi sa kasalanan, kung hindi upang tayo ay iligtas mula doon sa likas ng pagiging makasalanan. So pag may mga kapatid, pag may pipili yung picture niyan, pag-aralan nyo, ito pala, mas magandang nag-aaral na nagpapakumbaba sa presensya ng banal na espiritu kaysa mag-aaral tayo para ihanda yung sarili para manalo sa debate. Okay? Patuloy tayo mga kapatid. Ngayon, tingnan nyo yung ulitin natin. Yung buhay ni Kristo by nature, tsaka yung buhay niya what He was made. Yan yung qualifying word ng humanity ni Jesus. So, dalawang buhay ito. Yung dalawang buhay na yan, sa original, meron tinatawag na bios, tsaka zoe. Yung bios, yan yung buhay natin na namana natin kay Adam. Kaya pag may mag-aral ng medicine, ang tawag niyan ay biology, study of life. Itong physical life natin, itong earthly life. Si Jesus, ang buhay niya na original and borrowed and derived ay Zoe. Okay? Ngayon, itong dalawang buhay na to, pinagsama doon kay Kristo. No? Ngayon, doon sa pakikipagbaka between good and evil, sin and righteousness, ito yung ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin. Romans chapter 8 verses 2 to 4. Sapagkat kung ano ang prinsipyo ng buhay, the law of spirit of life, na kay Kristo, ay ginawa tayong malaya. Tingnan natin yung verb tense mga kapatid, ginawa tayong malaya. Tapos na ito, nangyari na. Saan tayo pinalaya? Mula sa prinsipyo ng kasalanan at kamatayan. Itong dalawang prinsipyo ng buhay, prinsipyo ng buhay ng makasalanan, prinsipyo ng buhay ng katuwiran, nag-away sila doon kay Kristo sa kanyang pagkatao. Ano nangyari? Tinalo ng ating Panginoong Hesus. Tinalo ng prinsipyo ng espiritu ng buhay ang prinsipyo ng kasalanan at kamatayan. Kaya doon tayo pinalaya dahil wala na siyang kontrol. Tinalo na eh. Nung tinalo ni Kristo yon, nagkaroon tayo bilang mga makasalanan na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Naging malaya na tayo. Okay? Ngayon, paano nangyari yon? Ganito yon. Ang kautusan ng Diyos, humihingi ng katuwiran sa atin bilang mga makasalanan. Ay hindi pwedeng mangyari yon dahil nga pinahina na tayo ng kasalanan. Nakuha natin mga kapatid? Kahit ano pang sinatawag natin ng magsumikap, sa Bisaya, magtalinguha, sa English, strive. Kahit anong gawin ng laman na ito para sumunod ng utos,
ang uuwiin niya lang ay kamatayan. Di ba si Pablo sabi niya, iniisip ko na magbibigay buhay sa pagsusunod ng kautusan. Yung pala, ilalagay siya sa kamatayan. Kasi nga, yung driving force ng pagsunod ng utos, pag walang banal na espiritu at pag-unawa ng tamang mensahe ng Ebanghelyo, ay hindi pwedeng gawin ng laman. Magkalaban ang laman at espiritu. So anong ginawa ng Diyos? Dahil mahina yung laman, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kagaya ng makasalanang likas. Kasi yung makasalanang likas, yun ang nangangailangan ng kaligtasan. So ibinigay ng Panginoon, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na kagaya. Kahit saan kayo pumunta, walang neutral ito. Kasi ang makasalanang likas lang talaga ang kinakailangan ayusin kasi yun ang problema natin. Kaya hindi siya pwedeng magiging unique lang siya. Unique in a sense kasi Diyos siya na naging tao. Pero hindi uniqueness ang issue dito. Ang issue dito, paano ang Diyos iniligtas niya tayo sa makasalanang pagkatao. Yan, kahit anong version ng basahin nyo. God sent His own Son in the likeness of sinful flesh. For what purpose? On account of sin, God condemned sin in the flesh. Saan nangyari yan? Doon sa cross. Anong ginawa ng Diyos? Hinatulan ang kasalanan na nananahan sa laman. I-check nyo, Romans chapter 7, verses 17 and 20. Dito nakatira sa ating kasalanan, kaya wala pa tayong ginagawa, makasalanan na tayo sa likas. Hindi tayo pwede magmayabang na, ako, 2 months na ako. Dito, bumabagsak yung concept. Kaya ako tinatawag itong concept kasi hindi ito truth ng last day generation theology or last day generation theology, LGT, na pwede pala tayong mabuhay, kailangan magiging sinless tayo bago dumating si Jesus. Mga kapatid, ngayon pa lang, ang status natin kay Kristo, we are already sinless in Jesus Christ, not in ourselves, hindi sa ganang ating sarili, kundi ano ang posisyon natin ngayon dito sa huli o pangalawang Adam. Tingnan nyo mga kapatid ha, dahil hindi kaya ng laman, sumunod sa kahilingan ng kautusan, pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, na kagaya kung ano ang ating katayuan sa pagiging makasalanan, upang yung kasalanan na nananahan sa atin ay hatulan doon sa laman sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus. Ngayon, anong layunin nito? Kasi tingnan nyo, yung kautusan humihingi nga sa atin ng katwiran, hindi kaya. So ito yung resulta ng ginawa ng Diyos para sa atin doon kay Kristo. Verse 4, upang, ito na, sa mga taong gusto patayin yung kautusan, ito yung talatang nagbibigay ng katotohanan na bilang mga Kristiyano at nananampalataya sa Diyos, ang kautusan talaga ng Diyos ay hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng ipako, hindi pwedeng tanggalin. Kung hindi, tuto pa rin. Anong mangyayari doon sa mga nagtumatawag ng born again experience, born again Christian? Anong tawag doon? Ito. Anong nangyayari sa kanila? Upang ang katwiran ng kautusan, di ba naghahanap ng katwiran ng kautusan? Ito na. Upang ang katwiran ng kautusan ay matupad. So hindi siya pwedeng ipako kasi may katuparan eh. Matupad kanino? Sa atin. Ano tayo ngayon? Na hindi na lumalakad sa laman. Dahil pinatay na nga yung laman eh, yung makasalanang laman. Kung hindi sa banal na espiritu. So mga kapatid, napakalinaw, napakaganda ng mensahe ng kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Pero may problema kasi tayo. Meron tayong mindset na parang alam na natin lahat. So hindi na tayo nag-aaral. Kapag dating ng panahon, marami palang mga katotohanan na dapat pa natin malaman. Kasi itong mga katotohanan ito yung magbibigay ng kalayaan sa pag-unawa ng mga Bible students natin. Una, tayo ang makakaranas ng kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan. Hindi tayo pwede mag-preach ng second coming na tayo hindi tayo sigurado. Kaya ito, napakaganda ng mensaheng ito, mga kapatid. Ngayon, tuloy tayo. Papasok na dito ngayon yung ginawa ng Diyos kay Kristo, paano ito magiging sa atin. So, ang tawag nito,
kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya o pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Cebuano, Bisaya, pagkamatarong o kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Okay? Ngayon, dahil tayo linalang ng Diyos na merong kapangyarihan magpili, freedom of choice or free will, hindi niya tayo pinipwersang ibigay ang kanyang kaloob ng kaligtasan sa kanyang bugtong na anak. Grabe ang bait ng Panginoon sa atin, ano? Sa kabila ng talamak na makasalanan tayo, iniligtas niya tayo, pero ayaw niyang i-bypass ang ating freedom of choice. Ayaw niyang persahin. Gusto niya, tutugon tayo sa kanyang inaalok na kaligtasan na ginawa niya sa atin kay Kristo na meron ding pag-ibig, pagmamahal, merong pagpapahalaga. Kaya, ito yung sabi ng Bible, God so loved the world. Yung world na yan, human race, lahat ng henerasyon. Binigay ng Panginoon, hindi pinahiram. Kaya huwag kayo maniniwala na ang buhay na ito ay hiram na buhay. Binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Para kanino? Sa lahat ng tao. Ngunit, ang alok, mga kapatid, ay ang sino mang sumampalataya. Kaya mga kapatid, tinan nyo, bakit salvation by faith? Bakit kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya? Kasi nga, yung ginawa ng Diyos kay Kristo para sa kaligtasan ay para sa lahat ng tao at lahat ng henerasyon. Ngunit ang karanasan na ito ay mararanasan lamang noong kung sino ang tumanggap, kung sino ang tumugon. Okay, so individual ngayon yung experience natin, hindi corporate. Okay? So whosoever believeth in Him should not perish. Kaya humihingi ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mabuting balitang kaligtasan, humihingi ng tugon sa taong nakarinig sa kanyang tamang edad na pag-iisip. Kaya whosoever believe and is baptized. Kaya believing, yung taong nakakaunawa na. Hindi pwedeng ibautismo yung hindi nakakaunawa kasi wala siyang believe. Okay? So the gospel demands a human response if the salvation in Christ accomplished for us, mankind, to be made effective as individuals. Okay? Sa Bible, itong tinatawag na human response o pagtugon, dinidescribe ito ng Bible na pananampalataya. Sa Bisaya, pagtuo. Tingnan nyo yung kotse. Itong kotse na to, ito nakikita nyo? Tayo ito. Sira yan. Tapos may tinatawag na tow truck. Itong sa gitna, tow bar. Kung sira itong kotse, walang built-in na tow bar ang kotse. Okay? Intindihin natin to. Wala siyang built-in na tow bar. Galing talaga yung tow bar na yan sa tow truck. So darating yung tow truck, tatanungin yung may-ari ng sira na kotse kung dadalhin natin to o hindi. So sasabihin ng may-ari, wag na, dito na lang. Or, o sige, dalhin natin. Kaya nga lang, may bayad dyan. Ganon din ito mga kapatid. Kung ang mabuting balita ng kaligtasan ay tatanggapin ng individual, ang tawag dyan ay faith response, dito magiging effective sa karanasan natin bilang mananampalataya yung kamanghamanghang katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tignan natin? Yan. So si Jesus yung tow truck. Dala niya yung tow bar. Yung tow bar, yan ang represent ng ating pananampalataya. Okay? Itong kotse, tayo ito, kotse na sira. Walang hangin yung gulong, walang gasolina yung tangke, walang oil yung machine. Lahat ng problema nandiyan sa kotse. Pero maganda yung body niya. Kotse pa rin siya. Pero puno ng problema. Hindi siya pwedeng tumakbo. Ganyan tayo by nature, spiritually dead. Ano? Yan ang relasyon natin kay Jesus. Si Jesus na nagligtas sa atin, sa magitan ng pananampalataya, for by grace you are saved through faith. Doon sa grace na nagligtas sa atin, kasama doon sa package ang pananampalataya. Siya magbibigay ng connection doon sa tao. Kaya ang nagligtas sa atin, the faith of Jesus. Ngayon, para maging effective ito,
na faith of Jesus, tutugon tayo, papasok pa lang ngayon bilang reaction yung faith in Christ. Okay, ulitin ko. Ang nagbigay sa atin ng kaligtasan is the faith of Christ. Narinig natin, tumugon tayo sa magitan ng presensya at gabay ng banal na Espiritu, doon papasok ngayon yung reaction, faith in Christ. Okay? Kasi pagdating sa panukala ng kaligtasan, God is the proactive. Tayo yung reactive. Okay? Kaya, ang sabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 16 verses 15 and 16, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Hindi siya magandang payo. Ngayon, dahil sa dami ng sitwasyon sa buhay, karamihan ng preacher, puro magagandang payo. Pero ang kailangan ng tao ay mabuting balita. People don't need a good advice. People today, tayong lahat, we need the purity of that good news, the everlasting gospel. Para kanino ito ituturo? Sa lahat. Pero sino magtuturo? Kaya, isa sa mga layunin ng ating pag-aaral, i-review natin yung mga napag-aralan na natin kung paano ito nakakonek lahat sa nag-iisang being na makapangyarihan, si Jesus Christ, na siyang nagkakatawan sa Ama sa magitan ng ministry ng Holy Spirit. Okay? So ngayon, may preaching ng gospel to all creation. Pagdating sa 16, ang siyang sumampalataya at mabautismo ay tiyak ang kaligtasan. Itong katiyakan ng kaligtasan dito, mga kapatid, ay experience, hindi requirement. Okay? Kasi kumisan, marami tayong mga kapatid, gagawin requirement yung baptism. Yung nagtanim ng papaya, hindi requirement na magbunga. Natural yun na mamumunga yun. Yung taong namatay, kahit gaano mo kamahal siya, hindi mo pwedeng ipanatili sa bahay. Kailangan talaga siya ilibing. Kahit ilang formalin pang ilalagay doon sa patay na yon. So, ang taong nakatuklas na siya pala ay patay na kasama ni Kristo, tatanggap talaga siya sa pagpalibing kasama ni Kristo upang siya ay mabuhay sa kanyang karanasan kasama din ni Kristo. Romans chapter 6, verses 3 to 7. Basahin niyo yan, mga kapatid. Ano? So, tingnan mo yung second part ng verse 16. But the one who has not believed will be condemned. Bakit walang believe and not baptized? Kasi nga, pag nanampalataya ang tao, matik yan, magsasubmit siya, magpapasakop siya sa baptism. Pero sa hindi na naniniwala, matik na hindi siya magpapabaptize. Okay? Tingnan niyo. Yung gospel, the everlasting gospel, the good news, yan yung God's action. Yung preaching ng gospel, yan yung God's commission. Pag preach yung gospel, magre-react ang tao. Yan yung reaction natin. Either we accept the gospel or we reject the gospel. Nakita natin, mga kapatid? Yan. Merong tatlong elements. Merong tatlong elemento na napakahalaga sa Bible kung paano itong pag-aaring ganap o kaligtasan sa magitan ng pananampalataya maging totoo sa ating karanasan. Ito yung tatlo na ito. Ito yung pag-aaralan natin sa susunod na Huwebes. Yung makilala natin ang katotohanan na kay Kristo, at sa panahon na ating makilala yung katotohanan na kay Kristo, pipili tayo kung sasampalatayan natin o hindi. Pero dito sa Bible study natin, ang suggestion ko, in the name of Jesus, through the presence of the Holy Spirit, through the power of God's grace, sampalatayan na natin. Kailangan natin tanggapin na totoo yung ating nakilalang katotohanan diyan kay Kristo. Dahil ang magiging resulta niyan, tayo ay magpapasakop, susunod sa katotohanan na kay Kristo. Na kay Kristo pala, tayo ay nabuhay na matuwid. Ngunit dahil makasalanan tayo, inilagay tayo sa kamatayan doon kay Kristo. Para bigyan tayo ng buhay ng Zoe doon kay Kristo sa kanyang pagkabuhay na magmuli.
So mga kapatid, dito tayo matatapos ngayon yung detail ng ating pag-aaral, knowing the truth, believing the truth, obeying the truth, the three elements, essential elements. Kung paano ito maging totoo sa buhay natin. Pag-aaralan natin sa susunod na Huwebes. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpapala, pag-iingat, at biyaya ng Diyos ang ating maranasan sa bawat isa sa atin. Brad Ronnie? Ayan, thank you na marami. Pastor, isang napakaganda naman pong topic ang atin pong napakinggan sa gabi ito mga kapatid at napakasaya po natin pong pag-aaral sa gabi ito at atin pong nakita ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ngayon po, Pastor, mayroon pong mga tanong din po na akin po nakita po Tayo po dito, nagtanong po, Pastor, paano ipinakita ng krus ni Kristo na ang kaligtasan ay regalo at hindi po ito gantimpala. Ito hindi po siya reward. Doon sa cross. Apo. Okay. Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Tayo po dito. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So nandyan, kaloob ng Diyos. Ano? Ayan, maliwanag na yan. Nandyan yung kaloob ng Diyos. Ayan. Sa pangalawa, Pastor, ito pong pangalawang isa pang tanong, Pastor. Sige. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay mayroon po siyang genuine faith? Paano natin malalaman ang isang tao ay mayroon po siyang genuine saving faith? Ayan. Salamat, Patroni, sa napakagandang tanong na yan. Ang tao na mayroong tunay, buhay at masiglang pananampalataya ay meron siya yung tatlong ingredient ng saving, living faith. Yung nalaman niya at nakilala niya yung katotohanan at sinampalatayanan niya yung katotohanan na nalaman niya at ang ending ay tinutupad niya sa buhay niya yung katotohanan na nalaman at nakilala niya kay Kristo. Ang details niyan ay pag-aralan natin sa susunod na Huwebes. Pero ito yung tatlong susing elemento na malaman natin na ang tao ay isang tunay na buhay, masiglang, pananampalatayang nagbibigay ng kagalakan ng kaligtasan. Ayan, mayroon pa isang pahabol, Pastor, dito ay may dalawa pa pala. Ayoko naman palagi itong tanong na ito kasi napakaganda po yung kanyang tanong. Ito po yung tanong po niya, Pastor. Kung tayo po ay saved by faith, ano naman daw po yung rule ng Ten Commandments? Okay. Maganda yon. Okay. Ang role ng Ten Commandments, okay, una, iplastada muna natin to. Okay. Yung mga Kristiyano at tumanggap sa Panginoon sa Ebanghelyo, hindi sila susunod ng Ten Commandments para iligtas. Kasi nabasa natin kanina sa Ephesians chapter 2 verse 8 na ito ay kaloob ng Diyos. Ngayon, ano ang role ng Ten Commandments? Siya ang nagiging standard of Christian living. Ano? Standard, hindi requirement for salvation. Standard. Ibig sabihin, meron tayong kumbaga sa government, sa gobyerno, sa mga city, merong traffic light. So hindi ka susunod ng traffic light dahil takot kang matikitan. Sumusunod ka ng traffic light dahil yan ang rules ng traffic regulation for safety ng lahat ng mga tao. Kaya halimbawa, pag sinabi ng Ten Commandments, huwag kang papatay, that's for your own benefit. So hindi ka hindi mamapatay. Oh, Lord, hindi ako nagpatay, ligtas ako. Kaya ka hindi na nagpapatay kasi iniligtas ka na ng Diyos. So yung role ng Ten Commandments sa isang nananampalataya ay dadalhin tayo sa katotohanan doon kay Kristo. Bakit tayo dadalhin ng Ten Commandments? Ipapakita ng Ten Commandments na mula uyo hanggang talampakan, walang mabuti sa atin. Hindi lang sasabihin ng Ten Commandments na makasalanan tayo. Sasabihin ng Ten Commandments yung Spirit of the Law na tayo ay talamak sa kasalanan.
Siya ang magdadala, siya ang mag-guide sa atin papunta doon. Siya ang magkukumbik sa atin na makasalanan tayo. Dadalhin niya tayo sa tagapagligtas. Ayan, sige, Pastor. Okay? Thank you very much, Pastor. Ito pa, Pastor, may pa isang pahabol para, Pastor. Sige, sige. Pastor, dito. Maaari daw po bang magkaroon ng assurance o ng kasiguraduhan ng salvation, ng kaligtasan ng isang mananampalataya? Kung maaring magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, ay narito sa mundong ibabaw, ay ba siya nakasiguraduhan ng kaligtasan? Meron. At yung katiyakan at kasiguraduhan ng kaligtasan natin, doon sa katotohanan ng Ebanghelyo na ginawa ng Diyos sa atin, doon kay Kristo, na dinadala ng banal na Espiritu sa ating pag-uunawa. So diyan ang katiyakan ng kaligtasan. Hindi yun nababase sa ating tugon, sa response natin. Yung response natin doon sa kaligtasan na binigay ni Lord, walang contribution yun. Kaya ang mind natin, ang isip natin, didisiplinahin natin sa magitan ng presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nasasabihin natin, salamat Panginoon, thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. I-maintain natin yan sa mind natin. Kasi dito sa feeling natin, yan mag-a-attacking kaaway. Naku, nagkasala na naman ako, baka ayaw na ni Lord sa akin. Sasabihin ni Satanas, talagang hindi ayaw ka ni Lord. Ay, feel mo na talaga nagkasala ka. Ay, maawa ka. Ano kaya? Maliligtas pa kaya ako? Kasi doon tayo sa feeling natin. Pero sabi ng salita ng Diyos, for by grace you are saved. Yung grace yung justifying grace ni Jesus Christ, yun ang magdadala sa atin sa kanyang sanctifying grace para maranasan natin yung struggle ng faith and feelings. At by the grace of God, magpapatuloy yan, darating tayo, uuwi tayo dun sa glorifying grace pagdating ni Jesus sa second coming. Ayan, amen. Dahil napakaganda mga kapatid, natin po napakinggan sa gawing ito. Kaya purihan ang Panginoon, purihan ang mahal na Diyos sa isang napakagandang pag-aaral natin po napakinggan. Kaya mga kapatid, tayo po ay mag-tune in lagi po dito po sa atin pong programang Discover the Power of God's Grace. At atin pong maalaman ang katotohanan buhat po sa ating po Panginoon at ganun din sa kasulatan at pinagkaloob sa atin ng ating po. At bago po tayo magtapos mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na muli kayo po ay amin po nakasama sa gabing ito. At naway sa ating po pagtulog sa gabing ito, ang presensya ng banal na Espiritu ang patuloy na sa bawat sa atin. Ganun din, yung ating pong napakinggan, narinig mga kapatid, ay wag po natin itong sarili lang. Ito po ay ating pong i-share upang ating po mga mahal sa buhay, ating po mga kaibigan, at ang lahat na ating po nakakasalumo sa araw-araw ay magkaroon ng pagpapala na ating pong natanggap buhat po. So ngayon po tayo po ay manalangin. Pangunahan po ulit tayo ni Pastor sa panalangin. Sa ating po close. Tayo manalangin. Dakilan naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Papuri, kaluwalhatian, pagpapasalamat, paggalang, ay binabalik namin sa inyo, sa inyong kabutihan, na kami ay minsan pa pinahintulutan nyo mag-aral ng katotohanan ng inyong banal na salita. Higit sa lahat, ang katiyakan ng kaligtasan sa aming karanasan. Alam namin na ang kaaway ay gusto niya kaming dayain upang mawala kami sa kagalakan ng katotohanan ito. Ngunit mas pakapangyarihan ang inyong biyaya na dinadala ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Aking dinadalangin na inyong mga anak na nakikinig ngayon at makakapakinig pa, na kaming lahat ay tiyak na maranasan namin ang katotohanan, kapangyarihan, liwanag ng inyong banal na salita upang kaming lahat ay magkaroon ng inspirasyon, makibahagi, makisangkot sa katatapos ng inyong banal na gawain. At bago matapos ito, maraming kaluluwa na inyong binayaran doon sa cross, natatanggap, maranasan nila, at kaming lahat ay sama-samang may kipagbahagi sa pagtatapos ng gawain ito. Kayo ay babalik. Kaming lahat ay uuwi sa langit ng bayan sang-ayon sa inyong pangako, sang-ayon sa inyong salita. Sa gabing ito, aking dinadalangin mga kapatid na may mga kahilingan, may mga pangangailangan, yung iba may sakit, yung iba pinansyal, ano man ang kanilang kalagayan at pangangailangan, ay aming dinudulog sa magitan ng inyong kapangyarihan
na bago pa man kami humingi, ay meron na kayong nakahandang sagot. Kaya pinupuri namin, Panginoon. Sa may mga sakit, sila ay makakaranas ng kagalingan. Sa may mga financial, kayo ang magagawa ng mga paraan upang ito ay matugunan ng kanyang pangangailangan. At sa lahat ng mga aspeto ng aming pangangailangan, kayo ang aming kapunuan. Kayo ang aming lahat. Kaya sa gabing ito, sa aming pagtatapos, ang patuloy na biyaya na nagligtas sa amin nagmumula sa inyo, na ipinahayag doon kay Kristo at dinadala sa amin ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan. Itong lahat ay aming dinadalangin, tinanggap, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan, thank you, Pastor. At sa pangalan po na bumubuo ng programa ito, ang Discover the Power of God's Grace, kami po ay nagpapasalamat sa inyo mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Muli, isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. God bless us all mga kapatid. See you next Thursday po. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so